meron kang asset. Kung meron kang negosyo at kumikita ito ng higit pa sa iyong mga pangangailangan, yan din ay isang asset. Ang mga mayayaman at successful na negosyante dito sa ating bansa ay merong iba't ibang investment vehicle. Si Henry C. ay merong SM, which is pinamana na niya ngayon sa kanyang mga anak. Si John Go Kung Wei ay merong JJ Summit. Si Tony Tan Kak Yong ay merong Jollibee. At ang mga investment vehicle na ito ay ang naghahatid sa kanila patungo sa kanilang goal. Magkaiba ang income na galing sa iyong skills at income na galing sa iyong asset. Ang asset ay kikita ka ng pera kahit natutulog ka lang dahil pwede kang mag-hire ng ibang tao para gawin ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng income. Sa ibang salita, pera ang nagtatrabaho sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong mag-ipon ng pera ngayon. Para pagdating ng araw kung nakahanap ka na ng isang investment opportunity, pwede mong i-invest ang iyong ipon at hayaan ito na lumaki at kikita pa ng pera. Ang tunay na essence ng pagiging mayaman ay ang magkaroon ng freedom o maging financially independent. Ito ay dahil ang ating oras ay mas mahalaga pa sa pera. Hindi ka tunay na mayaman kung patuloy mong ipinagpalit ang iyong oras para sa pera. Kaya yan ang tunay na dahilan kung bakit kailangan mong magkaroon ng investment vehicle, investment na maghahatid sa iyo sa uri ng buhay na gusto mo. Sa halip na habang buhay kang aasa sa income na galing sa iyong trabaho, bumuo ka ng isang asset na kayang magbigay sa iyo ng income na higit pa sa iyong mga pangangailangan. Kapag nabuo mo na ang iyong asset at kung nakamit mo na ang iyong goal sa buhay, huwag mong isipin na nagawa mo na ang lahat at wala ka nang gagawin. Kailangan mo namang malaman kung paano bigyang proteksyon ang iyong nakamit. Part 2. Ang dalawang pag-uugali na makakatulong sa iyo kung paano manatiling mayaman. Kapag na-achieve mo na ang yaman na iyong hinahangad, kailangan mo namang bigyan ito ng proteksyon para hindi agad ito mawala sa iyo. Narinig na natin ang maraming istorya tungkol sa mga taong nakatanggap ng malaking halaga at naghirap paglipas ng ilang taon. Yun ay dahil alam lang nila kung paano yumaman pero hindi nila alam kung paano manatiling mayaman. Hindi mo kailangang maging matalino at malaman ang mga komplikadong bagay kung gusto mong yumaman at manatiling mayaman dahil ang yaman ay hindi sumusunod sa kung sino ang matalino. Sa katunayan, marami sa mga mayayaman ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral at hindi masyadong nakakakuha ng mataas na grade sa eskwelahan. Hindi kasi masyadong nauunawaan ng karamihan na ang ating financial success ay nakabase sa ating pag-uugali at hindi sa kung ano ang ating mga nalalaman. Kahit kumikita ka pa ng 10 times mahigit sa ibang employee, kung ugali mo talagang gumastos, matatapon lang yan lahat. Tandaan mo palagi na hindi kayang bilhin ng pera ang disiplina, kaya mabuting taglayin mo ang mga pag-uugali na magbibigay